Iyan, good morning po sa inyo pong lahat mga kapatid. Ito na nga at ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol po kay Moises. Yan, kahapon nabanggit lang natin. Pero yung po tungkol kay Moses. Kasi iba yung kay Joseph at yung kay Moises. Ito yung pagkatapos na makalimutan ang lahat kay Joseph, ay si Moises na yung pumalit sa pamumuno sa Israel nung sila ay nasa Egypto. So tayo po ay manalangin mga kapatid, dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Kami po ay lumalapit sa inyo at aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral ngayon pong umaga na ito. Gabayan niyo po nawa kami at kayo po ang siyang magbigay sa amin ng kaalaman sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So, teka, share muna natin ito. Yan. Kamusta kayo mga kapatid? Nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan sa mga oras na ito. Ito pong si Moises, kilala naman natin siya, no? At hindi na bago sa atin ang mga kwento niya sapagkat maraming beses na natin ito napapakinggan sa mga sermons sa ating pong church, matagal na panahon na. Pero ngayon, ating pong titignan ano yung mga bagong matututunan natin dito. Mga punto, mahalagang mga puntos. Yan naman ang mahalaga dyan eh. Mahalagang points na dapat nating maunawaan sa umaga na ito. Yan, katulad kay Joseph, di ba? Napakaganda nung napag-aralan natin kahapon tungkol po sa buhay ni Joseph. Dito naman ay sa buhay naman ni Moises. So sabi dito sa 3:11 to 12, sabi dito sa Exodus, sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Kanyang sinabi, ako'y makakasama mo at ito'y magiging tanda sa iyo at na ikaw ay aking sinugo. Iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan. Sasambahin ninyo ang Diyos sa bundok na ito. So dito po mga kapatid, sa panahon ni Moises ni Jose ay yung bayan ng Israel ay nandoon sa Ehipto. Pumunta sa Ehipto dahil doon ay maraming pagkain. Ngayon, sa time naman ni Moses, palalabasin naman sila ng Panginoong Diyos sa Ehipto. Matindi ano. Doon kasi sa Ehipto, sa Ghana, bakit palalabasin na naman ng ating Panginoon sila? Abay, bakit ganoon? Dati kalooban ng Panginoong Diyos na sila'y naroon. Sa time naman ni Moses, kalooban naman ng Diyos na sila ay paalisin. Dahil sa time na ni Moses, mga kapatid, ang bayan ng Israel ay sila ay dahil nandun na sila sa Ehipto, sila ay pinagmamalupitan na sa loob. Sapagkat yung ginawa ni Jose sa Ehipto ay nakalimutan na. Namatay na si Jose siyempre. Wala na. Tapos na yung meron silang kapit doon sa Ehipto, wala na. Wala na silang Pharaoh doon. So ibig sabihin wala na silang masasandalan doon. Dahil ang tunay nilang masasandalan ay ang ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ang tao ay hindi po natin laging mapanghahawakan. Ibig sabihin, ang tao ay pansamantala lang. So kung ngayon ay malakas tayo dahil sa tao na yon, kung ngayon ay nakakagalaw tayo dahil sa tao na yon, yun ay panandalian lamang. Ibig sabihin, hindi dapat natin ilagak yung ating pananampalataya sa isang tao. Dahil yung tao na yun ay lumilipas. Di ba? Yung bayan ng Israel doon nakatuon kay Jose. Talagang yung pananampalataya nila, yung paninindigan nila na kay Jose, yung mga kapatid ni Jose. Di ba? Yung mga pamangkin niya, mga apo ni Jose, ganun po mga kapatid. Pero, that time, wala na si Jose. So, kailangan na nilang gumising na ang tunay nilang Diyos, ang tunay nilang Pharaoh, o ang tunay nilang hari, ang tunay nilang leader, walang iba kundi ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. At dito nga si Moises ay napili sapagkat si Moises ay naging prinsipe naman. Maganda sana, no? Meron na sila ulit kapit sa Ehipto kasi si Moses, pwede na siya maging prinsipe ng Ehipto. Pero hindi na pinahintulutan ng Panginoong Diyos na maging leader na si Moises sa Ehipto, no, para manatili sila doon. Hindi yun yung kalooban ng Diyos dahil ang kalooban ng Panginoon, sila ay gagawa ng sariling bayan. Magpupunta sila sa lupang pangako. Yun ang
Yun po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sometimes ang pakalooban ng Panginoon, hindi po natin maintindihan. Para bagang pagdating sa atin, magulo yung kalooban ng ating Panginoon. Pero hindi po yun magulo, mga kapatid. Yun ay talagang kailangan talaga lang natin manampalataya sa Kanya, sumunod sa Kanyang kalooban. Kasi nga, kung hindi ay talagang ang iisipin natin, napakagulo naman ng ating Panginoon. Hindi, minsan oo naman. O, ganun po mga kapatid. Ang kailangan lang talaga magpasubmit sa Kanyang kalooban. O sabi dito, ang debosyon at pagpapakumbaba ang palaging makikita sa mga taong pinagkakatiwalaan ng Diyos ng responsibilidad sa kanyang gawain. Ang banal na pagkatawag kay Moises sa disyerto ay natagpuan siyang hindi nagtitiwala sa sarili. So ano po ang dahilan kung bakit si Moises ay napili ng ating Panginoong Diyos? Hindi dahil siya ay isang papuntang magiging prinsipe, kundi siya po ay merong debosyon at pagpapakumbaba at hindi nagtitiwala sa sarili. So yun ang number one dyan. Dahil nga, ang kailangan dito magtitiwala sa Diyos eh. Dahil kung magtitiwala sa sarili, mga kapatid, ay hindi yun ang kailangan ng Panginoong Diyos, yung pagtitiwala sa sarili. Dahil ang kalooban ng Panginoong Diyos, ang kailangan ng Diyos ay magtiwala sa Kanya. So yun lang natatandaan natin. Nakita niya ang pagiging hindi niya karapat-dapat sa posisyon kung saan tinawag siya ng Diyos. Di ba doon sa Exodus 3:11-12, hindi siya karapat-dapat no? Ngunit dahil tinanggap niya ang tungkulin, siya ay naging hinusay na instrumento sa kamay ng Diyos para gawin ang pinakadakilang gawaing naibigay sa mga tao. So ibig sabihin mga kapatid, hindi naman talaga siya ang pinakamagaling sa bayan ng Israel. Hindi naman siya dapat talaga ang karapat-dapat. Hindi nga siya magaling magsalita. Si Aaron pa magaling magsalita. Pero si Moises hindi. Takot siya, nahihiya siya mga kapatid. Pero ang ano lang dito, si Moises tinanggap niya yung tungkulin. At nung tinanggap niya yung tungkulin, ang Diyos na ang humasa sa kanya, ang Diyos na ang nagbigay sa kanya ng karunungan, katalinuhan, paano niya pamunuan ang bayan ng Israel. So hindi pala kailangan dito ng Panginoong Diyos na magagaling na mga tao, no? Sa gawain ng Panginoon, hindi kailangan ng Diyos yung magagaling na tao. Ang kailangan ay yung marunong mag-submit sa Diyos. Ang kailangan ay yung marunong gumawa sa bukirin. Ibig sabihin, yung handang isuko yung kanyang pride, yung kanyang buhay. Ibig sabihin kung mapagmataas ka, hindi ka mapagkumbaba, hindi ka karapat-dapat sa isang posisyon. Kung ikaw ay hindi marunong makinig sa ibang tao, hindi ka karapat-dapat sa ibang posisyon. Hindi mo kailangan ipagmayabang yan dahil hindi naman kailangan ng Diyos ng ganyan. Ang kailangan ng Diyos ay yung mapagkumbaba, yung nagsasubmit sa ating Panginoong Diyos. Kung si Moses ay nagtiwala sa sarili niyang kalakasan at karunungan at sabik na tinanggap ang dakilang pagkatawag, kanyang maipamamalas ang kabuuan ng kanyang pagiging hindi karapat-dapat sa gawaing itinalaga sa kanya. So talaga magiging hindi karapat-dapat siya kung nagtiwala sa sarili niyang lakas, sa sarili niyang plano. Alam niyo may mga plano tayo sa gawain minsan. Pero ang pinaka-the best talaga yung plano ng Panginoong Diyos. Minsan ay yung plano natin hindi nangyayari at tinatanong natin sa Panginoon, Panginoon, bakit hindi nangyari yun? Yun ay pinaka-the best eh. O katulad dito sa bayan ng Israel. Kung tutuusin talaga, ay pwede na sila ulit makilala bilang isa ang kalooban ng ating Panginoon. Yun na nga, hindi natin maintindihan minsan, pero kailangan natin magpasabit sa Kanya. Dahil kung sa bayan ng Ehipto lang sila naroroon, walang pananampalataya doon, hindi ma-exercise yung faith. Kung wala palang pagsubok, walang mga daranasin, mga problema, yung pananampalataya natin, hindi natin ma-exercise. Hindi mo na kailangan ng pananampalataya doon kapag ang buhay ay laging sagana, walang problema, walang mga challenges. Hindi mo kailangan ng pananampalataya doon eh, di ba? Ang gusto ng ating Panginoon ay ma-exercise yung ating pong faith, mga kapatid. Kaya dumaranas tayo na marami mga pagsubok sa buhay. Sabi dito, nagbigay ito ng pagkakataon sa pag-asa na ang Diyos ang kanyang gagawing tagapayo at kalakasan. Ang taong iyon ay hindi kikilos ng malayo at mabilis kaysa nalalaman niyang inaakay siya ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ang gusto lang dito, huwag natin pangungunahan ang ating Panginoon. May mga plano tayo na papangunahan natin ng Diyos. Kailangan nating
magpasubmit sa kanyang kalooban. Kailangan nating manalangin, mga kapatid ko, before tayo gumawa sa ministry. O magtatamo ang tao ng kapangyarihan at husay habang kanyang tinatanggap ang responsibilidad na inilalagay sa kanya ng Diyos, at ang buong kaluluwa niya ay magsisikap na maging karapat-dapat na pasanin ang mga ito ng tama. So dito po, mga kapatid ko, no, kapag handa tayong tumanggap ng responsibilidad sa gawain ng Panginoong Diyos at tayo ay nagpakumbaba sa kanyang harapan at tinitignan natin ang ating sarili na hindi tayo karapat-dapat, gagawin tayong karapat-dapat ng ating Panginoong Diyos katulad ni Moises. Dahil siya ay tinignan niya yung sarili niya na hindi niya kaya. Hindi siya nagtiwala sa sarili niya kundi sa ating Panginoong Diyos lamang. Gaano man kababa ang kanyang posisyon o kalimitado ang abilidad niya, ang taong iyon ay magtatamo ng tunay na kadakilaan niyang masayang tumutugon sa tawag ng tungkulin at nagtitiwala sa kalakasan ng Panginoon. Nagsisikap na gawin ang kanyang tungkulin na may katapatan. So dito po, mga kapatid, ang posisyon natin sa gawain ng Panginoon, hindi importante kung maliit man o malaki yung responsibilidad natin. Ang lumalaki lang dyan yung responsibilities. Kaya nga sabi ng mga director at mga yung ibang mga yung president natin sa CLC, sabi pantay-pantay lang tayo sa gawain, sabi sa amin. Ang pinagkaiba lang, mas malaki lang yung responsibilidad namin. Na yun ang doon. Mas malaki lang yung responsibilidad. Yun na idagdag lang na gas allowance sa kanila 1,000. Yung pamerienda yung pagka 1,000 din. So doon sa mga regular pastor. So ibig sabihin mas malaki yung nililibot nila pero ganun lang yung naidagdag na allowance sa kanila. Ang naidagdag talaga na malaking malaki hindi talaga yung financial kundi yung responsibilidad. Biruin mo, lilibutin niya yan. Biruin mo kung mag-i-invite sa kanila yan mga bawat Sabado-Sabado, mga area, mga district. Yung kanila tinatanggap na gas allowance kulang pa. Sa 10 punta lang nila. Kunyari, in-invite mo dito sa Nueva Ecija, magto-toll fee pa yan, di ba? Yung gas pa nila sa sasakyan. Doon pa lang, ubos na sila. Kaya nga, dito mga kapatid, hindi importante dito yung posisyon, kung gaano kalaki o gaano kaliit yung posisyon mo. Ang pinakamahalaga dito, kung gaano kalaki ang pagtitiwala natin at katapatan natin sa ating Panginoong Diyos. Di ba? Kung gaano tayo nagpapakumbaba sa kanyang harapan, yan ang pinakamahalaga. Dahil yan ang tinitignan ng Panginoong Diyos, hindi yung marami mong gawa. Dahil kahit gaano tayo marami ang ginawa sa gawain ng Panginoon, mas higit na marami pa rin ang nagawa ng Diyos kaysa sa ministry na hindi mo magagawa yung ministry na kung hindi dahil sa ating tagapagligtas na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang keyword dito, pagpapakumbaba. Kahit na ikaw yung leader, kahit na ikaw yung makapangyarihan, mas kung gaano ka makapangyarihan, dapat doon ka rin kalaki ang iyong pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoong Diyos. No? O yan, si Moses talagang tinawag ng Panginoon. Actually, kung tinawag ka lang ng tao, yung ang tinawag ng tao, mayabang na, di ba? No, ikaw ang ano dyan, no? Mayabang na kapag tao ang tumawag. How much more kung ang Diyos na ang tumawag sa'yo? Aba, baka sabihin mo, abay kayo, tinawag lang kayo ng tao. Ako, tinawag ako ng Diyos, narinig ko mismo Abay, mas mayabang yun, yung mismong tinawag ng Diyos. Pero ano mga kapatid, dahil ang Diyos ang tumawag sa kanya, mas lalo siyang naging mapagkumbaba, si Moises. O lalo na kung tao lang ang tumawag sa atin, dapat lalong magpakumbaba tayo. Tao lang ang nag-appoint sa atin, di ba? Hindi natin kailangan ipagmayabang yun. Ito nga, ang Diyos ang tumawag sa kanya, narinig niya. Pero nagpakumbaba siya. Yan ang pinaka-key dyan. Maliit o malaki ang pagkatawag sa atin, ang pinakamahalaga, yung kung gaano tayo kalaki ang pagtitiwala sa Diyos at pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Kanyang mararamdaman na siya ay may banal na utos para makidigma laban sa mali, para palakasin ang tama, para mag-angat at para pagpalain ng kapwa-tao. Ang katamaran, pagka makasarili at pagmamahal sa makasanlibutang pagtanggap ay dapat magpasakop sa banal na pagkatawag na ito. So dito po mga kapatid, yung katamaran, pagka makasarili, pagmamahal sa sanlibutan, ibig sabihin pagmamahal sa mga material na bagay ay dapat na iwaksi ito at tayo ay dapat nakafocus sa Panginoong Diyos.
Ibig sabihin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, hindi dapat ang focus natin o yung goal natin ay doon sa makakamit natin o doon sa resources na makukuha natin o doon sa opportunity na makukuha natin, kundi doon sa kung ano ang magagawa natin para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Ano ang maiaambag mo sa gawain ng Panginoong Diyos? Papaano ka makapagbibigay ng matinding pagpapala sa ibang mga tao? Papaano mo ipapadama ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa ibang mga tao? Yun ang pinakamahalaga rito. Dapat doon tayo nakafocus, doon sa kung paano tayo magiging blessing sa iba sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Diyos. At sabi pa dito, makibahagi sa gayong gawain. Ang mahihina ay magiging malakas. Ang mga tahimik, matapang, ang salawahan, matatag at desidido, ang bawat isa'y nakikita ang kahalagahan ng kanyang posisyon at kanyang tungkuli at tunguhin kung paanong ang langit ay pinili siya para gawin ang isang espesyal na gawain para sa hari ng mga hari. So dito po mga kapatid, kung ano yung ibinigay sa atin na gawain ng Panginoong Diyos, pagyamanin natin. Gawin natin ng buong lakas, buong tapang, buong tatag ang gawaing ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Dito si Moses, grabe ang kanyang struggle nung tinawag siya ng Panginoon. Nung ilid niya ang bayan ng Israel paalis ng Ehipto, talagang ang mga tao ay reklamador. Di ba? Siyempre siya namumuno nun, napakalaki ng responsibilidad niya. Basta sinabi niya, ay talagang sumunod kayo dahil ito yung sinabi ng Panginoon. Sumunod naman yung mga tao, no? At ayun pa, yung challenge, ayaw silang payagan ng Pharaoh. Kasi nga, wala nang alipin ng Pharaoh eh. Wala nang hahatawin eh. Sila kasi gumawa ng Ehipto eh. Ng Egypt eh, ng mga pyramid. Sila ang gumawa, yung Israelites, yung mga Israelites. So dito po mga kapatid, ang laki ng responsibilidad ni Moses, pero naging matatag siya. Naging desidido siya na pangunahan ang bayan ng Israel sa tulong ng ating Panginoong Diyos kahit na hindi siya karapat-dapat, kahit na wala siyang karunungan para gawin iyon, kahit na wala pa siyang karanasan sa gawain na yun, ginawa niya yun alang-alang sa sinabi ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung tayo may mga ministry sa churches, sa district, sa tahanan natin, gawin natin yun hindi dahil sa ating sariling gain, kundi gagawin natin yun dahil sa ating Panginoong Diyos. So huwag tayong panghihinaan, huwag tayong manlalambot kung ano man sabihin ng ibang mga tao sa ating paglilingkod. Ang kailangan natin ay paglingkuran ng maayos ang ating Panginoong Diyos. Dahil hindi tao ang pinaglilingkuran natin dito, kundi ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas. Kaya nga po may isang nagpapastor na siya hindi main-in. Talagang hindi siya matanggap-tanggap sa CLC. Ang sabi niya lang okay lang kahit hindi niyo ko matanggap, basta tanggap ako ng Panginoon. And then after 13 years, siya ay natanggap naman na sa gawain. So ganyan ang buhay mga kapatid, sa paglilingkod. Hindi natin tinitignan dito yung taong pinaglilingkuran, kundi ang ating Panginoong Diyos ang ating pinaglilingkuran dito sa gawain na ito, lalo na sa pagmi-ministry sa mga oras na ito. At marapit na yung ating ministry sa September 18 to 30. September 5 na ngayon, ilang araw na lang, 13 days na lang. At tayo ay magsisimula na ng ating pangangaral. Nawa yung ating mga care group friends ay dali natin dito sa Homestead 2 gym at ating pong silang bigyan ng panahon na sila ay maka-attend dito at makapakinig ng mga mabuting balita. Sabi dito, ang gayong mga tao ay gagawing mas maayos ang mundo dahil sa kanilang pananahan dito. Ang impluwensya nila ay nagsisikap na mag-angat, maglinis at magpatakila ng lahat nilang makakasalumuha. At sa gayon ay natutulungan ang kanilang kapwa-tao para sa kalangitan. So tayo mga kapatid ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, ang pinaka-goal natin, maipakilala ang ating Panginoong Diyos at matulungan ang mga tao kung gaano kasaya sa langit. Kung gaano ang langit ay tahanan ng mga buhay at hindi ng mga patay. Kasi kaya ko po binabanggit ito dahil meron kaming Bible student na sabi namin ay sabi ng missionary, tay, gusto mo po bang pumunta sa langit? Ang sabi ng tatay ay ayoko pumunta sa langit, ayoko pang mamatay.
Para baga kasi pag binanggit yun, eh, para mamamatay na yung tao pag sinabihan mo, gusto mo bang pumunta sa langit? Yeah. Alam nyo, hindi pupunta sa langit ang patay. Ang pupunta sa langit, buhay. Matagal nang lalason talaga ang isip natin. Ano? Kinakailangan tayo ng ating Panginoon para mangaral talaga ng totoong balita, ng tunay na katotohanan. Kasi karamihan ng mga tao ngayon, ang kaisipan nila, kapag pupunta ng langit, patay ka. Mamamatay ka pag pupunta ka ng langit. Hindi ka pupunta doon kung patay ka. Pupunta doon sa langit. Sabi sa banal na kasulatan sa 1 Thessalonians 4:16 to 17 ay mga buhay. Yung mga namatay na bubuhayin ng Panginoon bago dalhin sa langit. Yan ang malinaw dyan, mga kapatid. Ha? Pinakamalinaw yan. Walang pumupunta doon na patay. Ha? Tatandaan natin yun. Dapat paglingkuran natin na maayos ang ating Panginoong Diyos dahil sa langit ay ano po, doon ang ating pong tahanan. Tahanan ng mga buhay at binuhay ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi dito, sa paglilingkod natin, kung tayo tinawagan ng ating Panginoong Diyos, maging ito rin yung ating maging motto katulad kay Moises. Nasabi dito, Panginoon, hindi ako karapat-dapat maging pinuno sa bayan ng Israel. Hindi ko kaya na ilabas ang Israel sa Ehipto. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Ako'y makakasama mo at ikay magiging tanda sa iyo na ikaw ay sinugo ko. Kapag iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, sasambahin ninyo ang Diyos sa bundok na ito. So dito po mga kapatid, kapag nailabas na yung bayan ng Israel, tsaka sila sasamba sa tunay na Diyos. Alam nyo, nung nailabas ang bayan ng Israel sa Ehipto, tsaka pa lang sila sumunod sa utos ng Diyos. Hindi po sila lumabas, ang bayan ng Israel, hindi sila lumabas sa Ehipto dahil sa sumusunod na sila sa Diyos. Hindi ho. Nilabas sila ng Panginoong Diyos doon dahil wala silang mabuting ginawa. Nilabas sila doon ng Panginoong Diyos dahil mahal sila ng Panginoon. At dahil sila'y lumaya na sa kamay ng Ehipto, tsaka pa lang ibinigay ng Panginoong Diyos ang Ten Commandments. Tsaka pa lang sila sumamba sa ating Panginoong Diyos. So ganun din ang tao. Habang tayo ay makasalanan, habang tayo ay nakagapos sa pagkakasala at hindi tumatawag sa ating Panginoon, hindi naman tayo nasunod sa utos ng Diyos eh. The moment na tayo ay tumanggap sa Diyos na tagapagligtas natin, yung palang yung panahon na tayo susunod sa Kanya at sasamba sa Kanya dahil pinalaya tayo sa pagkakasala. At tayo ngayon ay nananampalataya na. Yan ang binabanggit ni Apostol Pablo, pinalaya na sa pagkakasala. At kung pinalaya na sa pagkakasala, susunod na sa ating pong Panginoong Diyos. No? At patuloy na sasamba sa Kanya. So nakuha nyo mga kapatid. Ang karaniwang mga kaisipan ng mga Christians ngayon ay dahil pinalaya na sa pagkakasala, malaya na rin sa pagsunod sa kautusan. So, hindi na susunod sa kautusan kasi pinalaya na daw sa kasalanan. Mali. Dahil ang pattern doon pa rin sa panahon nila Moises. Kung kailan sila pinalaya sa ito, doon yung panahon na sila ay sumunod sa Panginoong Diyos, sa kanyang mga utos na sila'y sumamba sa kanila. So ganoon din tayo na mga Kristiyano ngayon. Dahil tinanggap natin si Jesus, pinalaya tayo sa pagkakasala, yun yung panahon na tayo susunod sa ating tagapagligtas kahit anong mangyari. So yun natutunan ko dito sa buhay ni Moises, hindi tayo karapat-dapat sa pagtawag ng Panginoon. Pero kung tayo ay tatanggapin natin yung pagkatawag, bagamat di tayo karapat-dapat, ang kinakailangan natin pagtitiwala, pagpapakumbaba. Ayan. At ang direksyon ng ating paglilingkod ay para maiangat ang Panginoon, papurihan ang ating Panginoong Diyos at maging pagpapala tayo sa iba sa pamamagitan ng ating tagapagligtas. Nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon. Yan ang ating maikling devotional ngayong September 5, ang buhay ni Moises. So ngayon po ay tayo ay manalangin. Number 1 na gusto ko pong isama sa panalangin yung pong September Evangelism dito po sa West Nueva Ecija. At ini-invite nga rin po namin ni Pastor Nelson, ang ating chairman, yung po mga kalapit na distrito, diyan po sa Rizal, yan, sa Llanera, diyan po sa Cabanatuan, na dali nyo rin po ang inyo po mga friends para sa ministry na ito. At lalong-lalo na dito sa West Nueva Ecija, na yung ating mga interest ay dalhin po natin doon sa Homestead 2. So God bless po sa inyo pong lahat at pangunahan tayo ni Brother Melvin sa isang panalangin.
pagkatapos po ng isang awitin, papuri sa ating Panginoong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami muli sa umaga na ito na kami ay binigay nyo ng munting pagkakataon na kayo ang aming unahin sa umaga na ito, na makapakinig kami na inyong mga aral, mga lesson, marinig namin na inyong mga tawag na kung saan hindi nyo tinatawag kami bilang mga marunong, kundi kami ay willing na sumunod po at magpakumbaba po sa inyong harapan. Salamat po sa mga paggabay sa amin. Tunay na kami ay palaging nare-remind sa aming mga kamalian at nais namin humingi ng tawad po sa inyo pagkat kami ay mga makasalanan at hindi karapat-dapat. Ngunit sa tulong po ninyo, alam namin na kami ay magiging malakas sa aming mga kahinaan. Magagawa namin ng mga inyong pinuutos sa amin, pinagagawa ng mga tungkulin ayon po sa inyong gabay at patnubay. Maraming salamat po sa araw-araw na inyong mga gabay at patnubay, at kami ay tunay na nabe-bless, nare-remind at nare-revive sa bawat umaga. Sa pagpapatuloy, nais namin sama sa panalangin ang evangelism dyan sa West Nueva Ecija na gaganapin ngayong September. Patuloy nawa itong maging pagpapala sa iba, maraming mapabalitaan, at bigyan niyo po sila ng marunong na nakaisipan na tumanggap ng tamang aral. Tanggapin po kayo bilang personal at tagapagligtas, makasama namin sa paghanda sa nalapit na inyong pagdating. Sama din namin sa panalangin ng mga nangunguna rito, mga care group, ganyan din ng mga leaders at mga manggagawa na susuporta sa gawain na ito, hindi lamang sa West pati rito sa South. Patuloy niyo kaming bigyan ng kalakasan ng pangatawan at pataasin palalo ang aming willingness at hindi kami maging tamad-tamad sa aming pang-araw-araw na buhay. Patuloy na namin sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon, na nawa po patuloy kaming iingatan sa maghapon na ito, bagaman maulan ang panahon, malamig, ang mga bata na papasok, ay palakasin po ang aming mga resistensya. Kami ay hindi magkasakit. Ngayon din namin sinasama sa panalangin ng mga nabahaan ngayong mga panahon ng tag-ulan. Ngayon din ang mga may sira na bubong, na patuloy na kami ay yung pagkalooban na aming mga pangailangan na ito ay aming maayos at maging komportable sa mga naninirahan dito. Hindi namin sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na may karamdaman, na patuloy namin silang inalapit po sa inyo at pinagtitiwala ang aming mga sarili. Kasama namin si kahilingan ni Brother Nomel Kulata, na si Ate Gigi Concepcion ay may sakit, na nawa po siya po ay gumaling sa kanyang karamdaman, ipagkaloob sa kanya ang kalakasan ng pangatawan at ibalik ang kanyang kalusugan, at sa inyong kalooban ay pagalingin po siya at ibalik ang kanyang kasiglahan upang sa ganun siya ay mapagpatuloy sa kanyang mga gawain at maipabalita niya ang inyong pag-ibig sa iba at siya ay magliwanag sa kanyang nasasakupan. Kasama din namin sa panalangin si Sister Shirley Jacinto, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, gayon din si pamangkin ni Sister Nimpa sa Canada. Kasama din si Sister Rose Cruz Encarnado, yung kanyang family na may mga sakit yung iba, pagalingin nawa sa karamdaman at patuloy na palakasin sa araw-araw. Gayon din kasama si ating Sevilla Irelia Bourbon, gayon din si Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris C. Kasama na rin Sister Nena Tia Aning, si Sister Corazon Mina, si Ate Sally Sanchez, kasama na rin si Janet Ontivero sa kanilang past recovery, Gina De Guzman, Arturo Tuque sa kanilang past recovery. Ang mga pangalan na ito ay nasa banig ng karamdaman, Ama, ay patuloy namin nilalapit sa inyo at inihiling ang kagalingan ayon sa inyong kalooban. Alam namin na ibibigay nyo the best para sa amin, kaya pinagtitiwala namin sa inyo aming mga kalusugan. Ngayon din na may mga karamdaman pang espiritual na nagkulang ng pagtitiwala po sa inyo, na sila ay patuloy nyong samahan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, at ang Holy Spirit na patuloy na umakay sa kanilang pabalik sa pagtitiwala po sa inyo, at makasama namin sa paghanda sa nalapit na inyong pagdating.
Sa pagpapatuloy nais namin isama sa panalangin si Calvin Liwanag na sa kanyang pagtatrabaho sa Japan, siya po ay yung samahan na malayo sa anumang mga tukso, malayo sa anumang mga panganib, at patuloy na maging connected pa rin siya sa inyo kahit malayo siya sa kanyang pamilya. Pagpalain po ang kanyang kalusugan, pang physical, gayon din ng kanyang spiritual at mental. Kasama din namin sa panalangin ng pasalamat ni Sister Crisel na siya ay pinagkalooban niyo po ng work. Nawa ito ay kanyang ma-enjoy sa kanyang work, at siya ay patuloy na palakasin di lamang sa mental, spiritual, ganyan sa emosyonal, pagkat siya ay malayo sa kanyang pamilya. Kasama din namin sa panalangin ng ang kanyang mga katrabaho na sila ay magkaroon ng magandang bonding sa bawat isa, upang sa ganun sila sa kanilang pagtatrabaho sila ay mag-enjoy sa pang-araw-araw na pamumuhay. At kasama din namin sa panalangin ng iba pang mga kapatiran na naghahanap ng trabaho na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ang nararapat para sa kanila. Patuloy na igawad sa kanila ang trabaho na nababagay sa kanila at matustusan ang kanilang pangailangan ayon po sa inyong kalooban. Patawad po, Ama, kung kami man ay makasalanan. Ito amin lahat ay hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen.